Kahapon po natapos na sa ikalimang araw ang pre-trial conference. Medyo technical ano ha? May kaunting mga kung ano-ano pong mga pagtutol, etc. Pero natapos na yung mga markings daw po ng mga dokumento at yung pong listahan ng mga ipatatawag sa actual na trial. Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney. Magandang umaga ho, Sir Ted, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, Attorney, kahapon po tapos na yung pre-trial conference. So, ang sinasabi po, meron ng PTO o pre-trial order. Ano po iyon? Let me correct that first. The pretrial order has not yet been issued ho. No? Under the rules ho, ang impeachment clerk, meron siyang 10 days from the end of the pretrial conference to issue a pretrial order. No? So, kakatapos lang ho kahapon, so wala pa hong pretrial order sa ngayon. But sigurado ho kami na ma-issue ho ang pretrial order before the first day of hearing on July 6 ho. Opo, my question nga po, Attorney, is tapos na ho yung pre-trial conference. So what is Tama a ho yan. PTO? Yun tanong ko eh. Okay. Ano ba ang PTO? Opo, ano ho ba Sige, ang... let me clarify. I thought the question Okay. if it was Ano ho ba issued. So, yung, ano yung PTO? Yes, sir. So, ang pretrial order ho, dyan ho, ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pretrial conference. So, malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses no, na pwede hong tawagin ng magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no? But as a rule, dapat kung wala ho sa pretrial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness no, during trial. Kailangan ho, by way of exemption lang ho yan, na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa depensa naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So dyan ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Meaning, ito ho yung mga facts na nag-agree na ho ang parties na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial. Opo, kumbaga ito yung guidelines, parang gano'n, Attorney. Tama po yun, tama ho yun. Okay, so yung binabanggit nyo, doon sa pre-trial order na iyan, bagamat naandyan na po itemized po, mga napagkasunduan, etc., during the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaaring ma-raise during the trial? Well, technically, ang issue, yan na ho dapat yan. No? So kung may bagong legal issue na labas ho no dito sa sakop ng mga defined issues during the pre-trial, hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence no with respect to that issue, for example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant no. Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya, pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available to the parties. So that has to be justified ho. Ayun. Pero pwede rin po ba, in case lang po no, sa mga pangyayari na may nanonood sa trial and then meron siyang alam at material yung kanya pong kaalaman o maging hawak na ebidensya at siya'y lalantad at magpe-present ng kanya pong panig either for the defendant or for the prosecution, pwede bang iharap yon and then erase ng sinumang partido sa court for the court to decide whether iyan ba'y pwede pa natin pakinggan? Posible naman ho yan basta ma-establish ho dapat sa court no, na it was not possible for
either of the parties to have known during pre-trial that this Okay. person exists, that this person has that kind of information. So lalabas ho dyan talagang kumbaga newly discovered evidence ho siya. So hindi masisisi yung party ho na yun, ang present sa kanya, bakit hindi yan dinisclose during pre-trial? Dahil hindi pa ho talaga niya alam. So kung relevant naman ho yan sasabihin niya, pwede pa rin ho yung pagbigyan. Okay, attorney, yung sinasabi ho ninyo na yung dami po ng araw na kinakailangan ng prosecution to be able to present your case, yan ho ba ay meron ng takdang dami ng araw per week o Monday to Friday, mga ganon, o pinauubaya sa impeachment court yon? Meron na ho na binigay na calendar ang impeachment court, no? So magsimula ho sa July 6, ang hearing days po ay Monday, Tuesday, and Wednesday. No? Until bago ho ang SONA. After SONA, ang schedule na ho will be Tuesday, Wednesday, and Thursday. Alright, so 3 araw lang isang linggo. Oho, certain. Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila? Ang hiningi ho namin ay at least 62 days. Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least 30 days ho. Okay. Ngayon po, attorney, yung pong box na pagbubukas nito, inaasahan po ninyo sa pre-trial order, hindi mababanggit yon at ipauubaya sa court ang desisyon. Well, ito ho kasi ang impeachment clerk, wala ho siyang authority to rule on motions that may be raised by the parties during pre-trial. Ang gagawin ho niya yan, ifo-forward ho niya yan sa presiding officer. No? So, possible ho na sa pre-trial order, ma-resolve ho yung motion na na-file ho namin patungkol sa issue ho na ito. Yung so kumbaga definitely yan ipapanik nga for the honorable court to decide, no? Kasi wala sa poder ng clerk of court. Pero yung pong debate ninyo na dapat pang isama sa usapin yung mga aktibidades ng Vice Presidente before she became VP, meaning pati po yung SALN, pati nga yung BIR records perhaps, at pati yung panununtok niya doon sa isang sheriff, no? Yung mga ganong issue po, yan ho ba ay inaasahan ninyo na mariresolve na doon sa PTO na ilalabas po ng clerk of court o paano? We don't think that issue will be resolved at this point, no. To clarify lang ho, no. Kasi sa pre-trial, among other things that happened there, in-identify na ho natin yung mga exhibits and witnesses na present. So meron hong exhibits doon pertaining to transactions ho bago ho naging vice president ang respondent. Pero to clarify, kahit ho may objection sila doon, hindi pa ho ito ang tamang panahon para mag-raise ng objections to have any of our evidence excluded dahil ang ginawa ho lang dyan, marking pa lang ho. So premature ho yung any attempt to object to any of that. Ang tamang pagkakataon ho dyan para mag-object sila kapag in-offer in evidence na ho namin yan. So kapag nagpe-presenta na kami ng mga ebidensya and then we offer them in evidence, that's the time that they could object. So, Attorney Tolosa, what is the materiality and relevance of presenting the SALN of the respondent way back when she was still vice mayor or mayor? Tama ho. Dalawang bagay ho yan, sir. Clear ho sa articles of impeachment na filed against respondent. Ang position namin ho dyan, yung hong failure niya to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth, during her incumbency as a public official, So lahat ho yan, kahit nung hindi pa siya vice president until the time that she became a vice president, lahat ho yan constitutes culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. In other words, ang position namin dyan, lahat ho yan considered as impeachable offenses. Ang second layer naman ho dyan, kahit ho i-argue nila na hindi pwedeng ma-consider as impeachable offense yung acts done bago naging vice president, relevant pa rin ho yung pre-office conduct niya. Why? It could establish, for example, pattern,
no? It could be behavioral pattern, no? And it could example for yung dun sa financial transactions, it could establish baseline, no? So importante ho yan, kailangan matrace kailan ba sinimulan nung pag-accumulate nitong wealth na ito para mabangga ho nung starting 2022, justify ba siya? Bakit yan na ang wealth, ano, or ari-arian, pera na nakalahad ho dun sa salin. Opo. Hindi ho kasi isinasa publiko, di ba, yung actual na listahan ng mga testigo na inyo pong ibinigay sa pre-trial conference, di po ba, attorney, no? Tama ho. Opo. Kasi nga, hindi ho, ano yun for so many reasons di po, no? Pero nandun ba yung asawa ni VP Sara, si Attorney Manscarpio? Maybe at this point ho, mas maganda ho na hintayin muna namin yung official na issuance ng pre-trial order para yun na ho ang final list of witnesses, and then maybe that would be the proper time to talk about it. Kapag ho ba naglabas na ng pre-trial order, that can be made public o confidential pa rin yung listahan ng mga testigo? Well, with respect to whether or not the pre-trial order itself will be made available to the public by the impeachment court, will leave it to their sound discretion. Pero paniniwala naman ho namin dyan, no, as part of the prosecution team, yung mga relevant ho na mga information dyan, we can share to the public. Covered naman ho yan doon sa principle of fair and accurate reporting. Okay. Pero nabanggit na kahapon, yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos. I think, may part ho siguro ng mga iba na Nabanggit mention na ho. Nabanggit na po yun nakasama nga si Mary Grace Piatos. And Tama ho. for a fact, we know that no such person exists, no? Tama. Oo. So, ba't ka magsusumpina ng tao na non-existent? Well, I guess more other things to emphasize the point, no? Kung meron ho talagang tao na Mary Grace Piatos, despite the fact, no, dahil sa official government records, wala hong lumalabas na taong may ganung pangalan, no? Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point na she does not exist. So, it follows na maliban kay Mary Grace Piatos, kasama din si Milky, si Kuya. Oo, yung sino pa ba? Si Chippy McDonald. Si sino? Chippy McDonald. Si Chippy McDonald's. Oo, yung mga pangalan na nandoon before, yung diba? yung mga nandoon po sa sinasabing recipient ng confidential fund. Pasensya na, Sir Ted, at this point medyo I can't discuss more about the evidence. But pag lumabas yung pre-trial order sa final list, maybe we could talk about it more. Naunawaan namin. Sige, so dito Thank you, po sa number of days, no? Pati po ba yung oras nito nagtakda din ng panahon o bahala na yung court kung temporarily suspend o ano man? My understanding sa the hearings will start at 2:00 p.m. No? As to until what time it will last, well, it will depend on the discretion of the court. Makita ho natin dun sa previous hearings, no, dun sa corona impeachment. For example, kapag may nakasalang na ho na testigo na sa kainitan ho nung presentation, hindi naman ho natatapos ng 5 p.m. Diretso yan hanggang matapos nila. So, nasa discretion ho ng court. Opo, pero kayo po, sa umaga na kayo, di ba? Kasi hapon yung sesyon? O babalik? Mukhang babalik na rin ho, Sir Ted, dahil so far, ang na-inform ho sa amin, hearings will start at 2 p.m. ho. Okay. Ngayon, attorney, sa trial po mismo, only the prosecutors of the House are allowed to speak and, and present your case or cross-examine witnesses. Well, under the rules, no, allowed naman ho ang public prosecutors to engage private prosecutors. Ngayon, dito ho, nag-file ho kami doon sa isang submission requesting the court to allow the participation of both a public prosecutor and a private prosecutor when presenting the same witness. Okay. Ang purpose ho dyan, if I may, sir. Opo, go ahead. Ang
purpose ho dyan, dahil ito hong mga issues na pag-uusapan natin, no, napaka-varied ho, no, nung scope ho niyan. Meron hong very technical about bank records, about lack financial records, no, meron hong handwriting expert, no, etc. So ang purpose ho niyan, since may mga iba-iba hong prosecutor na iba-iba ho yung expertise, mas maganda kung hayaan ho yung tamang may expertise Okay. na makapag-participate with respect to that topic and witness. Okay, so you raised that through what? A manifestation doon sa inyong pre-trial conference? Yes, sir. We filed the written submission ho with Okay. respect to that. So Okay. I think the other party was given an opportunity already to respond. So we'll Okay. wait for the response. Tapos ho, it would most probably be included in the pre-trial order kung ano magiging ruling ho dyan. Alright, and yun ho bang ganyan pong desisyon kaya, sakop na po ng clerk of court or he may again raise it sa actual impeachment court? I'll probably raise it to the presiding officer ho. Okay, as usual ano ho, kasi ito yung mga crucial no na mga desisyon po. kung papayagan ba itong mga private lawyers na ito na katuwang ng prosecution na magsalita, maghayag po ng kanilang kaso and even cross-examine witnesses, no, para klaro po ito. All right, may tanong lang po si Mary Grace. May tanong lang po si Chacha, attorney. I hope you don't mind, ano po, pahabol lang po ito. Of course Cha. po, sir. Apo. Yes po. Attorney Benjamin, meron po ba mga bagong ebidensya na ilalabas po sa impeachment trial na hindi pa ngayon alam ng mga tao o hindi pa napag-usapan dun sa past impeachment ni VP Sara? Well, again, I'm sure you would understand no, that I can't talk about the specifics right now. But what I can say is, no, in compliance with the rules on pre-trial, no, lahat ho ng ebidensya na importante, and so far as the prosecution is concerned, nakalahad na ho yan sa pre-trial order because we don't believe in trial in ambush, no, without believing surprising the other party during trial. No, sa amin, we lay our cards on the table dahil naniniwala naman ho kami na sapat at malakas ang ebidensya na meron kami. Okay, yung nga po yun. Sige, so Attorney Benjamin Tolosa Jr., we appreciate po you finding time to explain to us ito po mga bagay na ito sa panig po ng prosecution. Para lang ho ang mga kababayan po natin, sakto ang informasyon na napapakinggan at hindi po yung kung kani-kanino nang gagaling at yung nga po sandamakmak na fake news and fake narrative. So Attorney Tolosa, sa uulitin po ha. Yes sir, at maraming salamat din ho sa pagkakataon. Magandang umaga ho ulit sa inyo. Thank you. Yan ang spokesperson. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.